Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy Online ngayong Thursday ng hapon. As always, nandito tayo para pag-usapan yung mga topic na magbe-bless sa ating love life, sa ating marriage, sa buong buhay natin. Kami po ay naghahanda, by the way, sa isang yearly purpose na meron tayo sa church para talaga i-boost yung blessing sa ating relationship. And I'm talking about yung love walk. Nakasuot na kami ni Marge ngayon nung shirt na gagamitin natin next week. Next Wednesday, ito yung shirt na gagamitin natin, right? Ayan. Those who love, make time to love. You see? So kung kayo ay nasa may faith na to as well, at nandito kayo sa Hong Kong, you can actually come with us this coming Wednesday kasi holiday. Ang service natin ay 9 o'clock at 11 o'clock and then 3 p.m. katulad ngayon, 3 p.m. But next week, Wednesday, what will happen? We will be sa dalawang park. Marami kasing tao, sobra. So dalawang park dito sa Hong Kong. And it's gonna be a blessing, okay? Magkakaroon tayo ng mga, mga tanungan doon. So may brochure na magagamit ng mga mag-asawa at ng mga singles din para ayusin yung kanilang relationship. So ang tanong ay, ready na po ba kayo? Kayo na mga members natin sa Hong Kong, nag-order na ba kayo ng shirt ninyo? Kasi kung nag-order kayo ng shirt ninyo, yung inyong shirt ay ibibigay namin this coming Saturday or Sunday. Okay, Saturday, Sunday, you can receive yung shirt ninyo, kunin nyo sa mga assistants, and then prepare it. Wednesday, you can come sa church na nakasuot na. It's up to you. O kung gusto nyo magpalit, it's up to you. Basta Wednesday, we go sa park. Okay? With this purpose na ayusin yung ating relationships. But, bakit ba natin ini-invest ng malaki itong aspect na to ng buhay natin? Because ito ay isang aspect ng buhay na kailangan nating protektahan. Maraming mga nagliliparang mga paniniwala, mga ideas sa labas na kung hindi ka maingat, pwede kang maging Christian pero mamahigop mo yung mga salitang yon, paniwalaan mo yung mga salitang yon, and therefore, yung relationship mo ay maapektuhan. Sa labas, for example, according sa statistics, sabi halos 50% daw ng mga nagpapakasal ay naghihiwalay. So, yan ay nangyayari sa labas. Now, iisipin mo, kung yan ay kukunin mong idea sa'yo, at ngayon may problema ka sa marriage mo, iisipin mo, hindi, talagang ganyan. Kasi sa labas, sabi, 50%. So, siguro, kaya ako hindi swerte sa love life ko kasi isa ko dun sa part ng 50% na minalas na magkaroon ng relationship. Can you understand? So, yung mga paniniwalang yan is very deadly. So, today, we are gonna be talking about yung power of words. Very important, power of words. It affects every aspect of our life, pati na rin yung ating sentimental life, yung ating marriage, yung ating love life. Alam niyo po ba na God created mankind in His image and bestowed upon them the unique ability to harness the power of words. In all of His creation, only humans possesses these extraordinary gifts. Sa lahat ng creation ng Diyos, sa lahat, tao lang ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihang magsalita tulad niya. Remember, ginawa tayo ng Diyos na kawangis niya. So, paano ba ginawa ng Diyos ang lahat? Ginawa ng Diyos ang lahat gamit ang salita. Yes or no? Wala siyang pwera lang nung ginawa niya yung tao. Pero hindi niya ginamit yung kamay niya para gumawa ng planeta, ng mga hayop. Sinabi niya lang. Sabi niya, let there be light. At nagkaroon ng liwanag. Magkaroon nito, magkaroon yan. Right? Salita. At nung ginawa niya yung tao, gamit niya yung kamay, ginawa niya na katulad niya. Anong ibig sabihin? Isa sa mga meaning nito ay, kung yung Diyos may kapangyarihang magsalita, yung tao may kapangyarihang magsalita. Wala sa kahit anong creation ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan mag-express ng sarili nila sa salita, pwera lang tao. Yung mga hayop, meron silang sarili nilang pag-uusap, but that's it. May alaga kaming hayop, may alaga kaming aso. Kailangan kong tingnan mabuti, kailangan kong makiramdam kung ano yung nararamdaman niya kasi hindi niya kayang sabihin sa akin. Magugulat ako kapag nagsalita siya, right? Pag si Chloe, bigla na lang, oy, daddy, meron ako na. You have to run away kasi nasapian yon, right? But yung mga hayop hindi nakakapagsalita. Yung puno, yung planeta, kailangan kang makiramdam. Kailangan mong tingnan kung ano nangyayari at
Kung alam mo, kapag pinag-aralan mo sila, then magkakaroon ka ng idea. Yung mga tao, hindi ganyan. Yung mga tao ang nag-iisang creation ng Diyos na pwedeng mag-express ng sobrang dali ng kung anong nararamdaman nila, kung anong iniisip nila sa pamamagitan ng salita. Pero merong problema dyan. Kasi when we talk about power of words, like I said kanina, marami ng mga words ang nagliliparan sa mundo. And most of them negative. Most of them ay against sa salita ng Diyos. And many times, when it comes sa marriage, sa relationship, yun pa mismo yung pinapaniwalaan ng mga tao. May mga tao na hindi rin maingat sa salita nila kasi you have to understand, may kapangyarihan yung salita. Pero merong mga tao na yung narinig nila na idea, inuulit nila ngayon, right? Even though ito ay negative. And when you confess things like this, yun mismo ang mangyayari sa'yo. Ang daming Bible verses na nagsasabi niyan. Maraming Bible verses na nagtuturo sa atin na ang salita natin is very powerful. One of them is this. Sabi sa libro ng Psalm, set a guard. Remember yung guard ng baggage, yung nagbabantay? But this time, another guard yung hinihingi nung nagpe-pray. Sabi niya, set a guard, O Lord, saan naman daw? Over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Do not incline my heart to any evil thing, to practice wicked works. You can see here, Marge, na yung tao humihingi ng tulong sa Diyos sa prayer niya, na bantayan yung bibig. Bakit? Kasi especially sa relationships, pag hindi maingat yung tao sa mga sinasabi niya, pwede siyang makasira, pwede siyang mag-curse, pwede siyang manumpa, pwede, yung salita niya pwedeng makasugat. Right? Pwedeng makapanakit tayo ng katawan, pero walang maikukumpara sa sakit na dala ng salita. Yung sakit na madadala sa katawan, ito, lumilipas. Pero yung sugat na dala ng salita, sometimes hindi na naaalis. And how many relationships ang nasisira? How many marriages ang nagugulo dahil sa mga maling salita na tinatanggap ng mga tao o lumalabas sa kanila? At yung ang nagsulat nito, right, no, sa Psalm, I do believe na siguro marami na siyang na bad experience pagdating sa pagsasalita. Why? Kasi siya mismo yung nakapag-recognize, humingi siya ng tulong sa Diyos na Panginoong Jesus, i-guard mo yung lalabas o yung salita na lalabas sa bibig ko. Why? Kasi especially kapag galit, o kapag, hindi mo expected yung nangyayari, I'm sure makakapagsalita ka ng hindi maganda. Sabi ka ng hindi maganda. So, mas maganda is una kapag hindi yung sitwasyon is masyadong mainit, mas maganda is, tumahimik ka na lang kasi alam mo kapag galit ka, alam mo na hindi mo makokontrol yung sinabi mo. Kahit na nagsalita ka at maraming beses na sorry, please, sorry, hindi ko sinasadya yung sinabi ko. But tapos na. Nailabas mo na, hindi na pwedeng ipasok ulit. So, that's sa relationship, yun is very important. Kasi nga, pag galit yung mag-asawa, for sure, meron silang may tatapon sa isa't isa. And Marge, actually, hindi lang galit. We were talking about emotion. Hindi lang galit. Pag yung tao ay emotional at hindi maingat sa pagsasalita, pwede silang magsalita ng mga bagay na hindi dapat sabihin. Even if masaya. Okay? Yung tao masaya. Yung tao masaya, puno ng emotion. At hindi maingat sa salita. Biglang magsasabi ng mga bagay na hindi niya dapat sabihin. Mangangako sa mga bagay na hindi naman niya makakayang gawin. Pero dahil sa sobrang saya niya, akala niya kaya niyang gawin. So sasabihin niya. In other words, yung emotion, pwedeng magtulak sa isang tao na magsabi ng mga bagay na hindi dapat sabihin. Now, here's the thing. Sinabi niya dun sa verse na bantayan daw. Sabi niya, Panginoon, bantayan. Tulungan mo akong bantayan yung lumalabas sa bibig ko. Bakit? Kasi ang salita ay may kapangyarihang magtayo o sumira nga. Yung mga salitang naririnig natin sa paligid, nagmula sa bibig ng kung sino. Hindi yan basta nandyan. Hindi yan nagmula sa halaman. Like we said, tao ang may kapangyarihang magsalita, isn't it?
And so, yung mga salitang nakikita natin sa paligid, naririnig natin, ito ay mga ideas na galing sa utak ng kung sino man. At kailangan kayong maging maingat. Kasi, for example, I'm remembering here yung topic natin sa VYG nung nakaraang linggo about yung influence, 'di ba? Meron sa mundo ngayon mga tinatawag na influencer, na ano yung mga influencer? Ito yung mga tao na nag-i-influence ng isipan ng maraming tao. Minsan dahil sa kanila, merong mga tao na gumagawa ng mga bagay na hindi naman nila dapat gawin. Yung iba namamatay pa nga dahil sinusunod kung ano mga pinagsasabi nitong mga influencer na to. When you check yung YouTube, yung Facebook, ang daming influencer nagkakapera para i-influence yung mga taong may hina yung utak. So, merong mga tao ngayon na yung kanilang mga paniniwala, yung kanilang mga prinsipyo, kung pwedeng tawagin ganyan, ay base sa salita ng mga nilalang na yun. Hindi base sa salita ng Diyos. So, kung paano, for example, kayo na meron kang idol, yan. Meron kang idol, mga artista for example, idol mo, lagi mong pinapanood para makita kung kumusta yung kanilang relasyon and so on, right? Ano mang sabihin nila sa relasyon, ikaw pinapaniwalaan mo, parang religion, parang kulto, okay? Kayo ay member ng kultong yan, okay? So yung artistang yon, ano mang sabihin ay papaniwalaan mo, parang religion nga, kulto, okay? What happens? Ang buhay mo ay magiging resulta nun. Kasi yung salita niya ang iyong tinatanggap. So it's dalawa yan. Hindi lang yung salitang lumalabas sa iyo, but as well as yung salitang lumalabas sa iba na tinatanggap mo. You have to be careful. Kasi yung isipan natin is very powerful. Kung paano ka mag-isip, kung anong pinapaniwalaan mo, yun ang magiging takbo ng buhay mo. That's why sinabi niya nga, set a guard, O Lord, over my mouth. Okay? Keep watch over the door of my lips. And then sinabi niya, do not incline my heart to any evil thing. So wag mong hayaan, Panginoon, na yung puso ko gustuhin gumawa ng masama. But paano ka gagawa ng masama? Paano ka gagawa ng practice wicked works? Paano yun? Kapag narinig mo. Do you remember yung testimony, Marge, last Sunday? Nung babae na tinuruan niya yung lalaki na magkaroon ng affair? Do you remember? So, paano yung testimony yun? Yung babae, sinabi niya na dahil sa siya ay na-rape, nung siya ay 17 years old pa lang, 5 years nangyari yung buong rape na yun, 5 years dahil sa sitwasyon niya. So what happened? Nagkaroon siya ng galit sa mga lalaki at sinabi niya, you know what, sisirain ko mga buhay ng mga nilalang na yan. So, naghanap siya ng mga lalaki para pumasok ng relationship, hindi dahil sa mahal niya, pero dahil gusto niyang sirain yung buhay nila. Meron itong isang kaawa-awang nilalang na to, may asawa na, okay? May pamilya na. Nilapitan niya at sinabi niya, magkaroon tayo ng affair. And then sabi nung lalaki na, hindi, ayoko kasi natatakot ako sa asawa ko, baka patayin ako and something. Hindi, tuturuan kita ngayon. Tuturuan kita kung paano magka-affair na hindi malalaman. And tinanggap nung nilalang, nagkaroon sila ng affair at hindi sila nahuli. Pero after some time, naghiwalay na sila ng landas. Yung lalaki natuto na magka-affair dahil sa tinuro niya. Nagsimula ng iba namang affair. Pero nung kasong yon, nahuli naman. Sa kasong to, yung babae na buntis at sinabi ng babae, sasabihin natin sa asawa mo na buntis mo ako. Wag. Sabihin natin. Yung lalaki, naging depressed. Anong ginawa? Nagpakamatay. Nag-suicide yung lalaki. Okay? So, testimony yan na sinabi. Testimony, may istorya yan. Gusto nyong malaman, manood kayo nung service nung last Sunday para makita nyo. But ang point ko ay, saan nakuha nung lalaki yung idea na magkaroon ng kabit, magkaroon ng affair? Basta lang ba gumising siya isang araw, alam niya na? No. Narinig niya. May nagturo. You see, pag hindi kayo maingat, gagawin nyo kung anong tinuturo sa inyo. Kung anong pinapakita sa atin ng movies, kung anong pinapakita sa atin ng mga series. Marami sa inyo mahilig magbasa ng pocket books, right? Ewan ko kung anong mga nakasulat doon. For sure, mga marami doon yung mga erotic na pocket books na nakasulat doon yung mga bagay-bagay, mga ideas. At kapag ka nakuha mo yon, hindi mo necessarily gagawin agad. Okay? Nabasa mo, gawin mo agad. Pero since tinanggap mo yung salita na yon,
what happens? Pumasok sa tenga, pumasok sa puso. It's just a matter of time. Kakaroon ng desire na gawin kung ano yung mga nababasa o naririnig. Kasi yung mga idea na gano'n, akala nila siguro, maganda, pero yung resulta naman nun, for sure hindi magiging pangit. Why is that? Kasi, you know, sa mga napapanood natin o nababasa, hindi yung totoong story. Yun nga is mga idea lang nila. So kapag binase mo doon, really hindi magiging maganda yung resulta kasi walang magandang ending sa mga script lang yun. And even then, even if sa mga nababasa mong ganyan, gumawa ng pantasya yung tao na at the end of the day, they live happily ever after. Kabobohan, kasinungalingan. Because it's not true. It is not true. Bawat tinatanim natin na mali, magbubunga ng mali. So, hindi yan, at the end, they live happily ever. Kabobohan tawag dyan. Right? So, mag-ingat kayo sa kung ano-anong mga salita na pumapasok sa tenga ninyo at mga salita na lumalabas sa bibig ninyo. Yun yung sinabi niya. Otherwise, gagawa ka ng wickedness. Incline yung puso mo sa paggawa ng wickedness. And not only that, actually, when you move naman sa Proverbs, sabi, he who guards his mouth preserves his life. Po, that's a very powerful thing, eh? But he who opens wide his lips shall have destruction. Look at this. So una, sinasabi niya na kailangan kong bantayan yung bibig ko na, Panginoon, bigyan mo ko ng guard. Okay, para mabantayan yung mga salita ko. Why is that? Kasi dito sinabi niya, pagka binantayan yung bibig, mapipreserve yung buhay. Pagka bukas yung bibig, magkakaroon ng distraction. And then comes yung sinabi ko kanina. Sabi niya, a righteous man hates lying. Ano yon? This time naman, hindi lang simply yung sarili niyang salita. He's also talking about yung mga lies na nagmumula sa labas. Yung taong righteous, hindi niya gustong tanggapin, hindi niya matatanggap yung kasinungalingan na naririnig sa labas. Mag-ingat kayo sinong pinapakinggan ninyo. You need to be, yung iba sa inyo, mahilig maghihingi ng mga love advice sa mga radyo. May mga program sa radyo, right? Pakinggan mo love advice. You need to ask yourself, sino-sino yung mga nilalang na nagbibigay sa inyo ng advice? Kahit na sabihin, ako ay Dr. Love. Dr. Love. Dr. Love. My goodness. Ang daming mahilig. Ako si Dr. Cupido. Ay, ayan na. And then, ang daming makikinig yan. Ano kaya sasabihin ni Dr. Cupido, ni Dr. Love, sa tungkol sa pag. And you have to be careful. Just because yung kanilang mga pseudonym ay, mga ganyan, it means na sila ay nasa moral na magsabi o magturo ng kung ano talaga yung pag-ibig. Sa church, bakit kami nakakapagbigay sa inyo ng mga advices? Kasi nakikita nyo sa amin. Hindi to Dr. Love, Dr. Pepper. Dito, nakikita nyo sa amin mismo. Sinishare namin sa mga experience, personal battles, personal experiences, ups and downs, sinishare namin sa inyo. Base sa salita ng Diyos. Yung binasa ko ngayon, hindi ko to idea. Ito ay idea sa salita ng Diyos. Right? And so, ang nagbibigay sa iyo, really, ng advice, ay yung salita ng Diyos. We just share yung aming experience. Pero kung ikaw yung tao na mahilig, Marge, makinig ng mga radio program patungkol sa pag-ibig, manood ng mga love, dahil gusto nilang matuto kung paano magmahal. Right? Mga libro na magtuturo ng pagmamahal. Things like this. Anong ginagawa mo? Bukas yung tenga mo sa mga salita. And it can be very dangerous kasi ang salita has power. At kapag hinayaan mo yan na pumasok sa buhay mo, it will control you. So, yung binibigay sa atin ng Panginoong Jesus is something na really, kailangan nating i-treasure. Kasi hindi yung mga naririnig natin today, hindi natin naririnig sa labas. Yung binibigay sa atin ng Diyos na salita, hindi natin natatanggap yun sa labas. So, especially, kayo na
married, kayo na single, saan kayo o sino yung pinapaniwalaan nyo? Naniniwala ba kayo? Pinapaniwalaan nyo ba yung mga kumari ninyo? Right? Siguro nakarinig na kayo na, yung asawa mo, binitray ka. So ngayon, gayahin mo rin. So yan yung yan yung mga salita na lumalabas sa labas. So pag yung salita ng Diyos o kailangan mag-invest ka muna sa sarili mo. Unahin mo muna yung iyong relasyon sa Diyos, then saka ka asikasuhin yung iyong relationship sa asawa. Why is that? Kasi yun yung pinakang intelligent na dapat gawin. Hindi yung instead na ibuhos mo yung buong lakas mo para ma-fix yung marriage mo, then mahihirapan ka. Pero kapag ginamit mo yung intelligent mo, ano ba yung gusto ng Panginoong Jesus? Saan ba ako dapat magsimula? So unang-una is, ano yung sinasabi ng Diyos? Ano yung salita ng Diyos when it comes sa marriage? When it comes sa relationship? So in other words, Marge, kailangan nilang konsultahin yung salita ng Diyos bago gumawa ng decision. Mhm. Pastor, dapat ko bang hiwalayan tong asawa ko o hindi? Tanungin mo yung Biblia. You check. Nakasulat naman sa Biblia kung anong dapat gawin. Imbis na maghihingi ka ng advice sa mga Dr. Love, Dr. Cupido, and whatever. Mamaya, spiritista mag-ingat kayo. Right? Ang hanapin mo yung ano ang sinasabing salita ng Diyos. Huwag kayong makinig sa labas. Huwag yung tanggapin yung mga salita. Ang daming salita. May mga tao na sinasabi nila, hindi, para sa akin, sa akin lang, ang opinion ko, no, hindi niya opinion yun. Walang kahit sino man sa atin na may opinion natin because in reality, ang bawat salita may pinanggalingan. Dalawa lang ang pwedeng panggalingan. Ang Diyos o si Satanas. That's why actually sinulat ko rito, every idea, yung word, belief, opinion, is either inspired by God or the devil. Lahat ng idea, lahat ng salita, lahat ng belief, lahat ng opinion, ito ay nagmula na sa Diyos o nagmula sa demonyo. Dalawa lang panggagalingan. There is no such thing, opinion ko, hindi mo opinion yan. Yung opinion mo may pinanggalingan. Either yung pinanggalingan yan ay yung Diyos o pinanggalingan yan si Satanas. Walang bagong opinion. Okay? O sa akin lang, para sa akin, ganitong dapat gawin. Anong para sa akin? Actually, hindi para sa akin. May pinanggalingan niyang para sa akin na yan. Lahat ng ginagawa natin walang bago. Lahat ng salita ay nagmula either sa Diyos o kay Satanas. Bawat idea. That is why you need to be careful. Kailangan mong isipin mabuti saan ba galing itong idea ang meron ako. Naiisip kong gawin to. Ang tanong, kanino galing tong idea to? Kasi dalawa lang dapat panggalingan. Diyos o Satanas. You cannot say, hindi, itong idea to ako gumawa. Hindi pa to naisip ng Diyos. Hindi pa to naisip ng Satanas. There is no such thing. Bawat idea, nagmula either sa Diyos o kay Satanas. Pag may nagsabi sa'yo, oy sister, gawin mo to. Think. Saan galing yung idea yan? Dalawa lang pwedeng panggalingan yan, sa Diyos o kay Satanas. Lahat ng idea, lahat, may pinanggalingan. Walang bagong opinion. Sa opinion ko, sa palagay ko, there's no sa palagay ko, lahat ay either galing sa Diyos o galing kay Satanas. Nandyan na yung idea yan. That's why we always have to think about saan nagmumula yung mga idea bago ka kumilos. Sometimes, even nga pag mag-isa tayo, may mga idea pumapasok sa isip natin. Tingnan nyo kung how powerful ideas are, mga salita. Like, may pumapasok. Mga salita, nagtatrabaho ka, biglang may papasok sa utak mo, ba't hindi ka makipag-usap dun sa anong yun? Kasi ano naman yung asawa mo hindi ka pinakinggan so kausapin mo yun. Wala mo nakakaalam. Wala, kasi nasa trabaho naman Anong idea? Kanino kaya yung idea yan? Kanino kaya? So, pag dumating yan, what do we do? Tatanggapin ba natin yung idea yan? O sasawayin natin? Because the truth is, words have power. Sabi pa nga sa Biblia, sino man daw ang mahal nito ay kakain ng bunga nito. So,
you have to be careful kung ano ang mga pumapasok sa utak mo. At kung ano rin lumalabas sa bibig mo. That's what we want to share with all of you for today. Talking about words, it's important, Marge, yung words between relationship. That's why lahat kayo ay welcome na mag-join sa ating Love Walk. Para sa atin dito sa Hong Kong, next Wednesday nga, alas 3 officially, but alas 2 tayo magkikita-kita dito sa church. Matatanggap natin yung brochure and for sure, makakasama kayo. May mga iba, Marge, na yung asawa nila, karamihan nasa Philippines, but video call gagawin nila. And this is a very good opportunity. Why is that? Kasi maybe hindi nga wala silang oras na siguro hindi alam kung paano magsimula ng conversation, right? Pero through yung mga questionnaire, doon sila simula. Doon nila siguro malalaman sila, oh wow, ganito pala mag-isip yung asawa ko na hindi ko man nang alam na ganyan pala siya. Yung meron pala siyang mga idea, ganyan pala siya mag-isip. Right? So this is really a good opportunity. Yeah. Kailangan natin gamitin yung brochure na matatanggap na. It's gonna help a lot. Okay? Interested ako pa then pwede kayong tumawag. You can join. Tumawag kayo, scan itong number na to sa tabi ko. And then, you can join us next Wednesday sa ating Love Walk. Make sure na makuha niyo yung shirt niyo sa church. Kayo na umorder. Yung mga hindi umorder, pwede pa naman. Next year. Next year na yung order. Pwede yan. Walang problema. Next year. Kaya na po, next time, no Alright. more delay. Sinabi ko na. Kasi, Sinabi ko. no Filipino time. Akala nila nagbibiro nung sinabi ko, listen, isasara ko yung yan, tapos na. Okay? The open lang siya 2 weeks. Next time. Paso, pwede ba sumali sa Love Walk kahit walang shirt? Well, actually, pwede naman. But it's nice na meron tayong shirt. Look at this. Look how nice. Or maybe they will have question, right? Yung mga walang t-shirt. Pero meron naman silang t-shirt nung last Love Walk. And then? Pwede ba nilang suotin yun? No. Oh, so, no daw. Of course, no. Kasi mag-iba kulay mo. Lahat kami green, ikaw naka-red. No, kung wala kayong shirt of this year, no problem. Magsuot kayo ng normal. Wala naman. Pero mas magandang normal kaysa yung dating Love Walk. Yeah. Please. Okay? We're gonna talk more about that dito sa church when you come. But please, be careful sa inyong salita. At be careful sa salita ng iba na papasok sa inyo. Remember yung sinabi natin, every idea, every word, every belief, and opinion is either inspired by God o ng demonyo. This is so true. This is so important to understand. Alright? May the Lord bless you all abundantly. Magkita tayo ulit next time. Bye-bye.